Kamukha. Oo, May kamukha siya. Pag nakita to, lagi ako tinatanong PG1 ba yan? Ako pinakamatipid ko dito almost 40 km per liter talaga. Ang pinakamalayo na biyahe ko dito sa loob ng isang araw ay almost 540 kilometers. Pag nakita mo to, halos wala ka nang gagalawin Etong example, itong yung mga nasa pipe niya, stock yan. Stock yan. Yung pipe yan, stock talaga yan lahat. Aftermarket, no? Oo. Malakas yung yan, malakas yung ilaw niya, ganyan. Malakas nga. Oo. Kasi ito may paraan para saan to? Yung lalagyan. Lagayan nilang bag, yung iba nilalagay yan ng tool bag. Parang. So yun mga tol, magandang araw sa inyo. Meron tayong isang classic bike dito sa likod natin. Pero bago ko ipakita sa inyo yan, gusto ko lang mag-share na medyo nakakatuwa lang kasi nandito tayo ulit sa ating bike review. Kasi medyo namimiss ko rin mag-review ng bike. So eto, pakita ko sa inyo itong motor na to. Which is hindi ko talaga siya kilala dahil kakaiba itsura niya and ngayon ko lang nakita itong motor na to. So, tuwagin natin yung tropa natin na isa sa mga pinakamalakas na Rusi Classic 215 doon. And malamang hanggang ngayon. So, ito nga pala si Raymark. So, ayan. Tropang Raymark, ang owner na itong motor na to. So, brother, pakilala mo naman kung anong klaseng motor tong nasa harap natin. So, bale ito, fan ako ng China bikes Oo. Ano kasi, classic 250 days na. Tapos, ayun nga, medyo reliable lang kasi ngayon So, ito, katulad nito, actually ito, Axis 125. So, bali, nilabas siya ng Skygo at saka ng Archway. Pero parang siya, parang Monarch talaga yung parang brand niya. Pero kasi, ako brother may kamukha. May kamukha siya. Ano yung parang may kamukha siya sa market, nakita ko Ano ba yung kamukha niya? Alam naman natin, kung pag nakita to, lagi ako tinatanong PG1 ba yan? PG1 yung sa Yamaha, no? PG1, Pero para sa akin, iba yung tindig na ito Sige, kwento ka pa about sa motor na to. So yun, actually yung before ako kumuha, pinagpipilian ko rin yung PG1 at saka itong, kasi nauna yung PG1 dito parang 2 months yan. Okay, 2 months na una. So, nung nakita ko to, nag-compare ako kasi since sanay ako sa mga di-carburador. Carb to. Ito kasi carb to Ang ano ba? Ang PG1 ba? Ang PG1 EFI kasi siya. Okay, FI. Okay, so yun yung isa sa mga difference. So yun, ang kiniklaim kasi dati sa PG1 is sobrang tipid. Kasi nanalo siya before yung engine na ginamit pang Yamaha Site 115 yun Sobrang tipid niya sa gas. Pero nung parang actual na hindi umabot dun sa kiniklaim nila na ganun katipid. So medyo nag-isip ako ng alternative kasi ayun nga, medyo ang price difference almost 20K. Sa price, magkano ba ang PG1? Ang PG1 kasi 96,800. 96,800. Ito 77K ang 77, malayo. Pogi na rin naman siya. Actually, ang mga pinaltan ko lang dito, yung brake lever. Okay. So hindi na stock look to? Hindi na talaga siya stock look. Okay. Pero hindi mo naman noticeable talaga yung itsura since parang almost ganito na siya okay. So ano yung mga pinalitan mo dito? So yun, bale yung nagpalit ako ng handbrake, naglagay ako ng handguard, tapos side mirror, handlebar. Tapos yun, dito kasi, may kasama kasi ito dati na carrier. Okay. Sobrang laki niya kasi, sinlaki siya ng lalabag, yung mga pang food panda, ganon. So yun, para nung kumuha ako, actually tinanong ako kung magpo-food panda daw ba ako, mag-grab daw ba ako, kasi nga, parang naka-design siya dun Okay. Pero yun, yung purpose ko talaga is pang daily. Pang daily talaga siya. Okay. Since carb siya, nabanggit mo carb, kamusta naman yung gas consumption mo dito? Ako, pinakamatipid ko dito, almost 40 km per liter talaga. Ang pinakamatipid ko. Matipid siya? Oo. Since usapang tipid, gaano kalayo ang pinakamalayo mo na biyahe to? So ito actually, ang pinakamalayo na biyahe ko dito sa loob ng isang araw ay almost 540 kilometers. 540 kilometers? Nagbalikan kasi ako Nag-try lang ako. So, okay naman siya. Okay naman siya. Hindi ko rin naman i-expect na yung masyado sa kanya kasi nga 125 lang siya tapos parang bagong brand lang siya. Pero na-expect na na-meet naman yung expectations ko actually. Solid So, yun lang ang pinalitan mo, puro nandito lang sa yan, yung gulong. The rest is stock yan. Stock na talaga yan. So, ikaw, pag halimbawa, medyo gusto mo na, alam mo na, magkakaroon ng issue minsan na huli sa pag-customize, modification.
Pag nakita mo to, halos wala ka nang gagalawin eh. Etong ano, example, etong yung mga nasa pipe niya, stock Ayan, yan. stock yan. Yung Oh, pipe yan, stock talaga yan. ang Lahat. pogi, ah. Oo, stock Tingnan talaga nyo. yan. Solid, napakaganda. Buksan nga natin, pakita ko lang yung ano, gusto ko makita yung pinaka-itsura niya eh. Ay, yung gando. Ayan. Eto, stock yung headlight niya. Oo, pati ito. Ito actually yung gauge niya. Makikita mo rin yung gauge niya. Digital Parang na rin yan. aftermarket, no? Oo. Ah, malakas yung ano yan. Malakas Oo yung nga, ilaw no. niya. Ganyan. Malakas nga. Oo. Kasi ito may paraan para saan to? Yung lalagyan. Lagayan ng bag. Yung iba nilalagay yan na ng ano eh. Tool Saddle bag. bag, parang Oo, gano'n. palaga, oo. Gets. Sa pipe naman, pwedeng pa soundcheck Oo, natin pwede. yan. Oo. Soundcheck natin. Tapat natin yung mic. Solid na rin. Pero ang pinaka nagustuhan ko kasi dito yung tindig niya. Oo. Ang ganda ng tindig niya. Etong shock stock to. Stock din yan. Mm. Tapos sobrang lambot tong upuan niya. Sige Ayan. nga, sampulan nga natin. Regarding nga pala sa height, no, ito siya. Ang height ko is 5'7". So, flat-footed ako. Tapos may kasama siyang pwede kang mag-angas. May pillion seat talaga May siya. pillion seat. Oo. So, yun yung kagandahan dito. At saka napakaganda dito, napansin ko. Patayin muna natin. Ang napansin ko dito, ang dami niyan parang pwedeng lalagyan. Oo. Pwede ka, kunyari, wala kang angkas. Solo rider ka, pwede kang maglagay ng gamit dito. Pwede kang maglagay ng gamit dito. Pwede Ang dyan. dami. Parang ready siya na talagang adventure. No? Tapos may nabanggit ka kanina, may kasama na siyang cellphone holder. Oo, meron din siyang kasamang cellphone holder na anti-vibration, yung malaki. Oh? Oo. Free yun? As in Free yun, no? Oh? Ako nga lang kasi hindi ako mahilig dun sa mga bulky na accessories. So, Okay. naglagay lang ako ng maliit. Okay. Kasi hindi ko naman siya madalas ginagamit eh. Pero guys, para sa akin pag binili nyo to, as is na no? As is. Hindi mo na kailangan magporma ng kung ano-ano. Oo. From shock, gulong, naka-rim niya. Tsaka pipe. Para na Napapogi high yung mounted pipe. na siya eh. Oo. Kasi usually ng ganito, nasa ilalim, tapos nakapaganyan lang. Oo. Ang kagandahan dito, kahit sumuong ka ng baha, parang papalag no? Kaya. Kasi yun lang pinakaiwasan nyo kung susuong kayo ng baha, ha? Oo, pag inabot Pag yung pipe nyo. inabot yung pipe, solid, napakaganda. So, anong masasuggest mo sa mga may balak bumili ng ganitong motor? Hindi ko pa naman talaga siya totally nagagalaw, yung sa engine, yung ano. Pero, ang sabi ng mechanic kasi nila, yung engine nito ay almost same ng Honda Wave 100. Honda Wave. Speaking of yung sa engine, compatible parts yung mga pang Honda. Pang Honda Wave 100. Honda Wave. Oo. Which is hindi tayo mahirapan. Oo, hindi tayo mahihirapan. Kunyari ito yung bibili nila. Oo. Kasi, isipin nyo na lang parang upgraded siya na Wave 100. Kasi, ito actually 127cc. So, para siyang malaki yung bore, tapos malaki yung valve na Wave 100. Okay. So, kung halimbawa, gusto nyo lang mag-try, tapos wala kayong masyadong budget. At saka para sa mga hindi mahilig magbuting-ting. Oo, tsaka ayaw nyo problema sa LTO, kunwari. Tapos Oo. gusto nyo camping bike, gano'n. Oo. Gusto mo mag-semi-off-road. Pero rin siya pang off-road actually. So yun, Okay. para suggest ko, pwede to, Skygo Axis 125. Skygo, grabe naman. Solid tong bike na dinala nyo dito sa Pilipinas. Actually, sa ibang bansa, sikat to, di ba? Oo, sa Malaysia, naka-join ako dun sa group. Kanila, Aveta Ranger 130. Aventa. Sobrang solid. So, dito sa Pilipinas, mabenta to. Mabenta na actually, ang dami ko nakakasalubong. Kaso nga, Pero ako dito sa Imus, sa Bacoor, sa wala pa ako nakikitang ganito. bihira pa lang. Kahit nga yung isang brand hindi ko pa masyado napapansin sa kalsada. Pero, nung nakita ko to kanina nung dumating ka, grabe, sobrang pogi. Sobrang ganda ng puti. Feeling ko ito yung puti na kahit madumi, ang dali lang linisin. Dalawang kulay lang nilabas kasi Anong nila kulay yung So, isa? bali puti tsaka matte green. Parang army green na gano'n. Army green, Which is talagang pang-adventure din. So yun guys, nakita nyo naman kung anong meron dito sa motor na to. And if mga nasa adventure type kayo na riders, pasok na pasok to sa inyo. May angkas man o wala, kasi nakita nyo naman yung lalagyan. Sobrang dami yung storage na pwede malagay. Gas consumption carb, no? Almost 40 kilometer yung pinakamatipid. Wala kayong magiging problema kahit abutan kayo sa bundok. Not unlike, just to be fair, not unlike sa mga naka-FI. Pag nagka-problema kayo, ECU, kung ano, mahirap. So, malaki yung nito, malaki yung gas tank. Ito yun eh. Yung capacity niya ilan Parang pala?
8 yata. 8 liters, malaki na rin. Oo, para sa 125 na ganito. Para sa 125, talagang malayuan na yung mararating mo. So, yun lang. Maraming salamat, Sige. Boss Raymark. Napaka-pogi ng unit mo. So, if ever interested kayo sa mga bike reviews, hopefully makabalik tayo. And kung meron kayong bike na kakaiba or upgraded or loaded, message nyo lang ako sa ating Facebook page or sa kahit saang social media platform natin. So, yun lang guys. Maraming salamat.